Dahil sa paulit-ulit na panloloko ng asawa at palaging pagpapatawad naman ni Tessa, para bang tuluyan na rin siyang nawala ng gana sa relasyon nila. Isang beses natuklasan ni Tessa na ang kalaguyo ng asawa niya ay ang kaibigan niya, na madalas na nagpapayo sa kanya na normal sa lalaki ang pambababae. Nasa asawa na lang ito kung paano niya tatanggapin. Dahil sa mga revelasyon sa kanilang pamilya, doon na rin nagsimula ang pagkampi at paggamit sa kulam. May mababago nga ba sa paghihiganting may kasamang mahika o magdudulot lang ito lalo ng mas malaking gulo? Alam mo, Bes, ganyan talaga ang mga lalaki. Hindi mo maiiwas sa kanila ang pambababae. Mas nakakataas kasi ng ego nila yan. Mahirap kasi maibigay ang satisfactions nila. Kahit naman sinong lalaki dyan na mapangasawa mo, palagi yan magkakaroon ng ibang babae. Hindi ba ang sabi nila, ang mahalaga ay sa'yo siya umuuwi. Kaya anong iniiyak-iyak mo dyan? Ilang beses ko na siyang pinatawad. Palagi naman niyang sinasabi na magbabago siya. Hanggang kailan ako maghihintay na totohanin niya yun? Kasi magiging maayos lang kami sa una. Tapos babalik na naman siya sa panloloko sa akin. Paano mo pa kasi nasabi na may babae na naman siya ngayon? Nahuli mo ba siya? May nakita ka bang kahit na ano? Sa ngayon wala pa. Pero malakas ang pakiramdam ko na meron siyang babae. Nararamdaman ko kasi ganitong-ganito siya kapag may tinatago sa akin. Asawa niya ako. Ilang taon na kami nagsasama kaya mararamdaman ko talaga kapag may nagbabago sa mga kilos niya. Oh, wala ka naman palang nakikita na ebidensya. Bakit kung umiyak ka dyan, akala mo naman nahuli mo siya? Nagiging praning ka lang talaga. Bahala ka, ikaw rin. Kung patuloy mo siyang aawayin at pagbibintangan sa pambababae niya, iiwan ka talaga niyan. Bakit hindi mo nalang kasi hayaan na mambabae? Basta na ibibigay naman sa'yo ang pangangailangan ng pamilya mo. Sa'yo naman umuuwi. Kasal kayo. O ano pang poproblemahin mo? Hindi mo kasi naiintindihan, Bes. Humarap kami sa altar. Nangako kami sa harapan ng Diyos na mananatili kaming tapat sa isa't isa. Hindi ko matanggap kasi may mali ba sa akin? May kulang ba? Naibibigay ko naman. Naaasikaso ko siya. Nagiging maayos din ako sa sarili ko. Pangit na ba ako ngayon dahil may anak na kami? Hindi ko maintindihan bakit kailangan niya pang humanap ng iba. Napasandal na lang si Tessa sa kinauupuan niya habang umiiyak. Ang dami niyang katanungan na hindi masagot. Lahat ng patungkol sa pagbaba ng tingin niya sa sarili niya. Sa 5 taon nilang pagsasama ng asawa niya, halos hindi na mabilang kung ilang beses na nga ba itong nambabae. May pagkakataon pa na muntik na silang maghiwalay pero pinagbibigyan at pinapatawad lang ito ni Tessa. Dahil naniniwala pa rin siya sa kasagraduhan ng kasal. Nananatili pa rin akong tapat sa kanya at sa sinumpaan namin. Hindi niya ba kaya yon? Hindi niya ba nakikita na nasasaktan ako? Ang sabi niya mahal niya ako at ayaw niyang masira ang pamilya namin. Pero bakit ganito naman ang ginagawa niya? Hindi ba dapat mas mag-effort pa siya para lang ipakita na totoo ang mga sinasabi niya? Kasasabi ko lang kanina, Bes, na normal sa mga lalaki ang mambabae. At ikaw na babae, dapat talaga manatili kang loyal sa kanya. Mas nakakahiya kung ang babae ang nagkakasala. Mas mahirap yun patawarin. Sige na, huwag ka nang umiyak dyan. Hayaan mo na lang siya. Basta ang mahalaga, ikaw pa rin ang asawa niya. Hindi ko pa rin talaga matanggap. Ang hirap. Sobrang hirap. Isipin mo na lang ang palagi kong sinasabi. Ikaw ang pinakasalan. Sa'yo umuuwi. Kaya ikaw ang panalo. Saglit lang naman yan sa mga babae niya. Titikim lang ng bago. Siyempre, nag-iba na ang katawan mo nung nanganak ka. Kaya malamang hahanap na yan ng mas bata at mas sariwa. Kaya hayaan mo na, ha?
Hindi makuha ni Tessa ang pilit na pinupunto ng kaibigan niya. Nahihirapan siyang intindihin ang mga ito dahil sa mga paulit-ulit na sinasabi ni Mitch. Para bang pinamumukha sa kanya na totoo ngang normal sa lalaki ang hindi maging tapat sa isang relasyon kahit paselyado ng kasal. Nang kinagabihang yon, pagod na umuwi si Mark. Halata sa suot nitong damit ang pagmamadali. Gusot-gusot ito at may marka ng lipstick. Nakita yon ni Tessa, kaya nang hubarin ng asawa niya ang uniforme nito, agad niyang dinampot. Inamoy pa niya ito. Bakit ganito ang amoy ng damit mo? May pabango ng babae. May mga marka pa ng lipstick. Mark, ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Umamin ka nga sa akin. May babae ka na naman ba? Niloloko mo na naman ba ako? Akala ko ba nagbago ka na? Ay, ano ba naman yan? Kagagaling ko lang ng trabaho, alam mong pagod ako. Hindi mo man lang hinayaan na magpahinga ako, tapos pagdududahan mo pa ako? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa'yo eh. Lahat na lang ng ginagawa ko pinagdududahan mo. Dahil nararamdaman kong ginagawa mo na naman. Ilang beses mo bang sinabi na magbabago ka na para sa akin at sa anak natin? Bahala ka sa gusto mong isipin. Basta hindi kita niloloko. Wala akong ginagawang masama. Nagpapakasaya lang ako sa buhay ko. Sige, kung patuloy mo akong pagdududahan, huwag kang magtataka kapag ginawa ko talaga yan. Bakit? Ilang beses mo naman talaga yung ginagawa, di ba? Mark, ilang taon na ang anak natin. Babae yan. Anong gusto mong ipakita sa kanya sa paglaki niya? Na sana hindi siya makakilala ng lalaking katulad mo. Isang malakas na sampal ang dumampi sa pisngi ni Tessa. Para bang tumigil ang mundo niya at napaupo na lang sa kama habang hawak pa rin ang uniforme ng asawa. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Ako nagtatrabaho para sa pamilyang to. Binubuhay ko lang kayo. Palamunin ko lang kayo. Kaya wala kang pakialam sa ginagawa kong pagpapasya sa sarili ko. Dito ako umuwi. Sa'yo ko binibigay ang pera ko. Kaya ano pang pinuputak mo? Isa pa, kapag hindi ka tumigil talagang lalayasan ko tong pamilya na to. Wisit! Padabog na lumabas ng kwarto si Mark. Ilang oras din itong nanatili sa labas habang si Tessa ay patuloy na umiiyak. Sobrang bigat ng dibdib niya. Nararamdaman na naman niya ang ganitong sakit dahil umasa siya na magbabago ang asawa niya. Ilang sandali pa ay pumasok na si Mark sa loob ng kwarto. Parang nagbago ang mood nito. Mahal, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Pagod ako sa trabaho. Ang dami pang nangyari sa daan kanina. Wala naman kasi akong babae. Ikaw naman kasi kung ano-anong iniisip mo sa akin. Alam ko ilang beses na ako nagkamali. Pero ginagawa ko naman ang lahat para lang bumalik ang tiwala mo sa akin. Hawak mo na ang account ko. Nakikita mo ba na may iba akong babaeng kinakausap? Wala naman, di ba? Kaya wag mo na akong pagdudahan. Nagpapatalo ka na naman sa isip mo eh. Halika nga rito. Malambing na niyakap ni Mark ang asawa niya. Mahigpit naman na yumakap si Tessa. Para bang yun lang ang hinihintay niya. Kasi pakiramdam ko, nagbabago ka na naman. Ganyan na ganyan ka kasi noon kapag may babae ka. Napapraning na naman ako. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko ipagpapalit sa ibang pamilya natin, ha? Ikaw lang ang mahal ko. Masyado mo kasi akong pinagdududahan eh. Para tuloy, hindi mo na ako mahal. Wala akong ibang babae. Nagbago na ako. Naging matured na ako. Binibigyan naman kita ng tiwala ko. Dahil gusto ko na maging maayos ang pamilya natin. Sana nga, wag mo na yung sisirain. Pangako mahal, hindi na yun mauulit. Hindi kita lulukuhin. Natapos ang gabi nila na maayos. Ilang araw din ang lumipas, nagpakita si Mark ng labis na pagmamahal sa asawa niya. Para bang bumabalik ito sa panliligaw sa kanya. Napapadalas din ang paglabas nila kasama ang kanilang anak. Pagod ka na ba, mahal? Magpahinga ka na muna. Ako na ang maglilinis sa mga gamit sa labas. Tulog na rin si Mika eh. Nandun na sa kwarto niya.
Ikaw rin, matulog ka na. Bakit ikaw? Tara na, magpahinga na tayo. May trabaho ka pa bukas. Anong oras na oh? Ako nang bahala sa mga kalat sa labas. Maglilinis din ako ng bahay bukas. Sigurado ka ba? Hindi na, ako na. Dito ka na lang muna, ha? I love you. Pinagpilitan ni Mark na lumabas. Humalik pa siya sa noo ng asawa niya. Hinayaan na lang din ni Tessa dahil nakakaramdam siya ng pagod dahil sa naging gala nila ng pamilya. Mabilis naman na nakatulog si Tessa. Nang maalimpungatan siya 10 oras ng gabi, wala ang asawa niya sa tabi. Hindi mawari ang kutob na nararamdaman niya. Kaya lumabas siya para tingnan kung nakatulog ito sa sala, ngunit wala rin ito doon. Hindi rin nagalaw ang mga kalat. Nasaan kaya yun? Ang sabi niya magliligpit siya ng mga kalat, pero wala naman siyang nagawa. Mahinang bulong ang narinig ni Tessa mula sa labas ng bahay. Palihim niyang sinilip ito. Nakita niya ang asawa na may katawagan. Hindi niya lang marinig kung tungkol yun saan. Dahil sa biglang kirot ng dibdib niya, napahawak siya rito. Hindi niya kinausap si Mark tungkol dito. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kwarto nila at nagpanggap na tulog. Kinabukasan, maagang umalis si Mark papasok sa trabaho. Hindi na nga nito naihatid ang anak nila sa eskwelahan. O bakit parang nakabusangot ka na naman dyan? Akala ko ba maayos na kayo ng asawa mo? Maayos nga kami pero parang may mali eh. I mean, bumabalik na ang tiwala ko kasi maayos na siya sa akin. Pero kasi nahuli ko siya kagabi na may katawagan. Malakas ang pakiramdam ko na babae niyang kausap niya. Bumubulong siya eh. Narinig mo ba ang usapan nila? Baka mamaya kamag-anak niya yon o kaya emergency tungkol sa trabaho. Hindi naman porket may kausap siya sa phone, may babae na siya. Hindi ko nga narinig. Saka kung kamag-anak niya yon, malalaman ko kaagad. Hawak ko ang account niya. Tiningnan ko kung tinawagan niyang mga magulang niya o kapatid niya. Pero wala naman akong nakita. Malakas ang pakiramdam ko sa ibang account niya kinakausap ang babae niya. May iba ba bang app na tingin mo pwede niyang makausap ang babae niya? Wala akong alam sa mga ganyan. Saka ano naman problema kung may nakakausap siyang ibang babae? Kausap lang naman yun eh. Hay nako, Tessa. Maayos na kayo ng asawa mo. Huwag mo na ulit palalain ang problema. Tignan mo nga, napapadalas na kayo lumabas. Tapos may efforts na naman siya. Ano pa bang hahanapin mo? Hindi lang naman doon natatapos yun. Ang gusto ko lang naman, magbago na siya. Huwag na siya mambabae. Kasi naman, babae ang anak namin. Ayoko namang ipakita sa anak namin na okay lang na magkaroon ng ibang babae mapapangasawa niya. Dapat nga pinapaalam mo na sa anak mo. Para naman hindi na siya umasa sa idea na may tapat pang lalaki. Ipakita mo sa kanya na normal na sa panahon ngayon ang cheating. Masyado ka kasing old-fashioned pagdating sa pag-ibig. Ano ka dyan, te? Baka akala mo ikaw lang ang babae sa mundo para sa'yo lang mag-focus ang asawa mo. Magbago ka ng mindset. Para din naman sa'yo yun. Kesa ganyan ka, panay ka overthink. Para ka namang hindi babae kung magsalita. Bakit? Ikaw ba? Hindi mo ba gusto na magkaroon ng isang lalaki na magiging tapat sa'yo hanggang sa huli? Hindi. Dahil alam ko na walang ganyan. Isipin mo na lang, yung mga lalaki na lapit ng lapit sa akin, may mga asawa na. Kaya bakit ko pa iisipin na magiging tapat sa akin ang asawa ko? Bibigyan ko lang ng stress ang sarili ko. Di kung lolokohin niya ako, di lokohin niya ako. Ganon din naman ang gagawin ko sa kanya. Si Mitch lang ang natawa sa mga sinabi niya. Hindi makapaniwala ang kaibigan niya sa kung paano tumatakbo ang utak nito. Ni minsan kasi ay hindi naisipan ni Tessa na magloko kahit na magiging madali lang naman ito para sa kanya. Maganda naman siya at may mga lalaki na kusang lumalapit sa kanya. Sadyang iniiwasan niya ang mga ito dahil nais niyang maging tapat sa asawa. Ang seryoso mo naman masyado. Pero totoo naman, cheating is the new trend now. Tama na yung pagpapakabanal-banalan mo sa marriage. Pwede ka rin naman magloko kung gusto mo. Yun nga lang, huwag ka lang papahuli. Mas mahirap kasing patawarin yon. Sige na, alis na muna ako.
May kikitain lang ako ngayon. Kaya pag-isipan mo ang mga sinabi ko sa'yo, ha? Tanggapin mo na lang ang panluloko ng asawa mo. Ang mahalaga, ikaw ang legal na asawa. Iniwan ni Mitch ang kaibigan na nakatahimik lang. Hindi pa rin maproseso ng utak ni Tessa ang pagiging normal ng panloloko ng mga kalalakihan. Lumilipas ang mga araw, nananatiling tahimik si Tessa patungkol sa paghihinala niya sa asawa niya, hanggang sa nahawakan niya ang cellphone nito. Nakita niya na meron itong bagong app. Nang buksan niya ang Telegram nito, may password. Alam niya na hindi ito bubuksan ng asawa niya. May mga parinig si Tessa na mukhang wala namang pakialam si Mark. Mahal, alam mo ba kung paano gumamit ng Telegram? May nakita kasi ako na pwede daw doon mapanood ng full. Ano ba yun? Para ba siyang FB? Wala naman yun, pang-chat lang yun. Nakita ko kasi na meron ka sa phone mo. Pwede ko ba mahiram ang account mo? May titingnan lang nga sana ako. Napansin ni Tessa ang pagbabago ng timpla ng mukha ng asawa niya. Pati ba naman yun kailangan mo pang pakialaman? Huwag mo na lang kaya akong pahawakin ng cellphone. Huwag mo sabihin pati yung pagdududahan mo sa akin. Wala akong ginagawa ha. Ba't nagagalit ka? Nagtatanong lang naman ako ha. Nagtatanong? Pero kanina ko pa napapansin may laman yung mga tanong mo. Sige, kunin mo na yung cellphone ko. Iyon na yan. Para lang matahimik ka na. Maayos na nga tayo, gusto mo pa may pag-awayan tayo. Lahat na iniwasan ko para lang dyan sa kaka-overthink mo. Pero wala pa rin pala nangyayari. Nakakawalang gana na tong relasyon natin eh. Ikaw ang nagbibigay ng ibang ibig sabihin sa tanong ko. Assurance lang naman ang kailangan ko, maging tapat ka lang. Mahirap bang gawin yun? Wala naman akong ibang hinihingi sa'yo. Ayan, lumabas din sa bibig mo ang totoo. Akala ko ba okay na tayo? Binibigyan naman kita ng assurance ah. Ang problema kasi sa'yo, binabalik-balikan mo yung nakaraan. Di ka makamove on. Kaya pabalik-balik lang yung away natin sa iisang problema eh. Wala akong binabalik ang problema sa nakaraan. May mga patterns eh. Wala akong nakikita pero may nararamdaman ako. Ayan, sige. Maniwala ka dyan sa mga instinct mo na yan. Sa mga kutob na yan. Ayan ang pakinggan mo kaysa sa akin. Kung kailan maayos tayo, saka ka magkakaganyan. Oh, ayan. Kunin mo yung account ko para lang manahimik ka na. Akala mo palagi ka niloloko eh. Nagpapakahirap na nga ang tao para maibalik yung tiwala mo, tapos ganyan ka pa. Ibinato ni Mark ang cellphone niya na naging dahilan para masira ito. Sana masaya ka na. Wala na akong magagamit na cellphone. Wala ka ng paghihinalaan sa akin. Baka nga sa kakahinala mo sa akin, ikaw na ang nagloloko eh. Masyado ka bang natatakot sa sarili mong multo? Kahit na kailan hindi kita niloko, alam mo yan. Kahit na minsan, hindi ko naisipan na magloko dahil ayokong masira ang pamilya natin. Talaga ba? Baka dahil hindi pa kita nahuhuli. Basta siguraduhin mo lang na huwag ka magpapahuli sa akin dahil hindi kita mapapatawad. Matapos itong sabihin ni Mark ay agad siyang nagtungo sa kwarto nila. Naiwan naman si Tessa sa sala kung saan nakatingin siya sa basag na cellphone ng asawa. Pinulot niya yon at itinabi. Ilang araw na silang hindi nag-uusap na dalawa. Hindi na rin matiis pa ni Tessa na ganito sila. Para silang hindi magkakilala na natutulog sa iisang kama. Mahal, pinaayos ko na ang cellphone mo. Pasensya ka na nitong mga nakaraan ha. Masyado lang marami tumatakbo sa utak ko. Saan ka kumuha ng perang pampaayos nito? May ipinadala sa akin si ate na pera nung nakaraan. Yun ang ginamit ko para mapaayos ang cellphone mo. Para may magamit ka na rin. Alam ko na mahirap ang walang cellphone. Sorry ulit. Tinanggap ni Mark ang inabot ng asawa niya. Si Tessa naman ay lumapit upang yakapin si Mark. May paglalambing ang mga haplos niya. Huwag mo na kasi akong awayin, mahal. Gusto ko rin naman bumalik ang tiwala mo sa akin eh. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Wala nang iba pa, okay? Sinisikap ko naman talaga na maging maayos tayo eh. Nakikita ko rin na nagbabago ka na. Mahal na mahal kita. Muling naging maayos ang dalawa. Lumilipas ang mga linggo, napapansin ni Tessa na bumabait na ulit si Mark.
Nagiging responsable itong asawa at ama. Muling nawala sa kanya ang pagdududa at binigyan ng pagkakataon ng asawa. Nanumbalik ang init ng pagmamahalan nila na para bang hindi na ito mababago pa kahit na kailan. Wow, himala! Nakita rin kitang blooming. Anong ganap? May bago ka ba? Oy, siguro may nanliligaw sa'yo, no? Hindi, baliw ka. Maayos na kasi kami ni Mark. Nakikita ko na malaki ng pagbabago niya. Hindi na ako nakakaramdam ng pagdududa sa kanya. Naipapakita niya na ako lang talaga ang babae sa buhay niya. Ang gaan talaga sa pakiramdam. Baka ka mo hindi mo lang ulit nahuhuli. Gumagaling na ata masyadong magtago. Ano ka ba? Naniniwala ako sa asawa ko na nagbago na siya. Hindi ka ba masaya sa akin? Hindi na ako iyak ng iyak sa'yo. Medyo masaya naman, pero baka lang naman, alam mo yon, baka kasi biglang may bagong teknik kaya hindi mo nahuhuli. Ayoko na isipin yung mga ganyan. Basta maayos na kami. Nahawakan ko ang cellphone niya at lahat ng accounts niya. Wala akong nakikita na kahit na ano. Maayos kami. Masaya ang anak ko, masaya ang pamilya ko. Yun lang ang kailangan ko. Tumaas lang ang kilay ni Mitch habang naririnig niya ang sinasabi ng kaibigan. Tila ba hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi nito sa kanya. Sa araw din na yun, naghahanda si Tessa dahil ngayon ang anibersaryo ng kanilang kasal. 11 taon na silang mag-asawa. Tinutulungan naman siya ng kaibigan niya sa paghahanda hanggang sa dumating si Mark. Hindi pa rin sila tapos na maghanda. Oh, anong nangyayari, mahal ko? Bakit ang dami mo yatang niluluto ngayon? Nandito ka rin pala, Mitch. Kumusta ka naman? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Matagal na pala sa'yo yon, parang kagabi lang. Wow, ang sarap naman yan, mahal ko. Miss na miss ko na ang mga luto mong ganito eh. Huwag mo sabihin na ikaw ang nag-bake nito. Oo, mahal. Para sana sa wedding anniversary natin. Nagpatulong ako kay Mitch na maghanda ng pagkain. Salamat talaga sa'yo, Mitch ha. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Alam mo ba, mahal, na marami siyang itinuro sa akin na luto? Tikman mo, ang sarap nito. Wala naman yon, Bes. Ang mahalaga sa akin na tulungan kita. Kahit itanong mo sa asawa mo, alam niyan kung gaano ako kasarap. Magluto, hindi ba, Mark? Sa pagsubo ni Mark ng pagkain na tinikman niya ay nasamid siya. Nag-alala naman ang asawa niya kaya agad itong binigyan ng maiinom. Nabulunan pa ata sa sobrang sarap. Ayos ka lang ba, mahal? Okay na ako, mahal. Masarap ang luto. Sandali lang magbibihis lang ako. Maiwan ko na kayong dalawa. Dali-daling umalis si Mark habang ang malagkit na tingin ni Mitch ay hindi naaalis. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makapasok sa loob ng kwarto. Si Tessa naman ay nakapansin ng kakaiba. Hindi ito normal. Para bang may kung ano na naman ang bumulong na pagdududa sa kanya. Pero nais niya itong baliwalain dahil ayaw niya na pag-awayan na naman nila ito ng asawa niya sa araw mismo ng kanilang anibersaryo. Nakakatuwa talaga ang asawa mo, no? Halatang mahilig sa masarap. Naalala ko pang paborito niyang menudo. Paano mo nalaman na paborito niya ang menudo? Hindi ko maalala kung nabanggit ko yan sa'yo noon. Ano ka ba? Hindi ba may karinderya kami noon? Akong nagbabantay doon. Tinutulungan kong tiyahin ko. Kaya kapag napapadaan siya doon, bumibili siya palagi. Malapit lang yan sa pinagtatrabahuhan niya. Talaga ba? Kasi madalas ko siyang pabaunan ng pagkain. Hindi ko alam na bumibili pala siya ng lutong ulam. Sabi sa'yo, mahilig sa masarap ang asawa mo. Ang mga lalaki mahilig tikman ng bago sa kanila. Pero siguro, baka sa katrabaho niya. O siya, uuwi na ako sa bahay. Maiwanan mo na kita ha? Enjoy mong anniversary niyo. Hindi na kumibo pa si Tessa. Pinagmasdan niya lang ang pag-alis ng kaibigan niya. Pakiramdam niya, may mga nakatagong pahiwatig sa mga salitang binitiwan nito. Sa paglipas ng mga araw, hindi na nawala ito sa utak ni Tessa. Para ding may mga bagay na kumukonekta sa mga nangyayari sa kanila ng asawa niya.
Habang wala pa siyang napatutunayan, isinantabi ni Tessa ang problemang ito. Isang araw, habang naglilikom siya ng mga labahin, may napansin siya sa ilalim ng mga gamit ni Mark. Teka, ano to? Bakit may cellphone dito? May ibang cellphone si Mark? Kailan pa to? Binuksan ni Tessa ang cellphone, ngunit nang hina siya sa bumungad sa kanyang wallpaper. Ang kaibigan niya at ang asawa niya na nakahiga sa iisang kama. Magkayakap silang dalawa habang nakalabas pa ang dila ni Mitch. May panginginig ang kamay ni Tessa habang pinagmamasdan niya ito. Parang nanlalamig din ang buo niyang katawan. Parang biglang lumakbay ang kaluluwa niya sa pagtataksil na ito. Ilang sandali pa ay narinig niya ang yabag ng asawa niya. Kaya nagmadali siyang itago ang cellphone sa mga labahin. Oh, bakit ka bumalik? Late ka na niyan sa trabaho. May nakalimutan lang ako. Sige, maglalaba lang ako. Hindi direktang makatingin si Tessa sa mga mata ng asawa niya. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang laman niya. Hindi niya ibabalik ang cellphone hanggat hindi niya nakukumpirma kung ano ba ang meron sa asawa niya at sa kaibigan niya. Kahit na alam niyang masasaktan siya, nais niya pa ring malaman ang buong katotohanan. Napansin ni Tessa ang pagtagal ng asawa niya sa kwarto, kaya nagpanggap ito na tutulungan niyang hanapin ang naiwan nito. Ano bang naiwan mo? Baka nakita ko. Hindi na. Baka nasa office na. Sige na mahal, aalis na ako. Teka, sigurado ka ba? Tutulungan na sana kitang maghanap. Pwede naman ako maglinis ngayon para mahanap ko. Ano ba yon? Hindi na kumibo pa si Mark. Bakas ang pamamawis sa kanya. Sa pag-alis niya, halata na aligaga siyang maaaring may mahanap o makita na naman ang asawa niya. Ang hindi niya alam, hawak na mismo ni Tessa ang hinahanap niya. Nang makaalis na si Mark, doon bumuhos ang luha ni Tessa. Sobrang bigat sa dibdib. Paanong ang kaibigan niyang nakakaalam ng mga sakit na nararamdaman niya ay ang mismong tao na nagdudulot nito sa kanya? Pilit na pinakalma ni Tessa ang sarili niya. Hindi siya maaaring magpatalo sa emosyon niya dahil alam niyang mapapahiya lang siya kapag sinugod niya kaagad si Mitch. Kaya kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam. Kailangan niyang maging matapang. Lumilipas ang mga araw, nakatago pa rin ang cellphone ni Mark na madalas na napansin ni Tessa na hinahanap nito. Ano ba kasing hinahanap mo, mahal? Nagulo na yung damitan, no? Sabi mo na kasi sa akin para matulungan kita. Baka mamaya na itabi ko lang. Nadala ko kasi yung cellphone ng katrabaho ko eh. Ipaprank ko sana siya. Kaso nakalimutan ko, nadala ko pala sa bahay. Hindi mo ba nakita? Hindi eh. Anong klaseng cellphone ba? Anong kulay? Kulay itim. Kailangan ko na kasing ibalik eh. Ilang araw nang nawawala. Baka mamaya malaman na ako ang nagtabi. Mapagbintangan pa ako. Eh di, sabihin mo na lang sa kanya na nawala mo. Ibabalik mo na lang kamo kapag nakita mo. Sa katrabaho mo ba talaga yon? Sandaling natigilan si Mark sa ginagawa niyang paghahalungkat. Hahanapin ko ba kung hindi? Malamang sa katrabaho ko. May iba pa ba akong cellphone? Tinatanong ko lang. Tinatanong o nagdududa? May problema na nga ako rito tapos gaganyan ka na naman. Bahala kang isipin ang gusto mong isipin. Kung hindi ka rin naman makakatulong sa akin, manahimik ka na lang. Manahimik? Gusto mong manahimik ako habang nagkakanda-ugaga ka dyan hanapin yung cellphone na wallpaper mo pa ang picture nyo ng kabit mo? Talaga ba, Mark? Talaga bang si Mitch pa? Ano bang sinasabi mo? Ayan, nababaliw ka na naman. Napapraning ka na naman. At ang nakikita mong pagbubuntunan, ako na naman? Galit na nagtungo si Tessa sa drawer kung saan niya itinago ang cellphone. Binuksan niya ito at ipinakita ang wallpaper sa asawa. Ito, ano to? Hindi ba ikaw to at si Mitch? Anong paliwanag mo rito? Sabihin mo ng lahat ng kasinungalingan mo. Sige, para magkaalaman na tayo.
Walang hiya naman, Mark. Talagang kaibigan ko pa. Talagang ninang pa ng anak mo ang napili mong landiin. Di ko alam ang sinasabi mo. Hindi akin yan. At hindi yan ang cellphone na hinahanap ko. Huwag mong gawing issue ang mga bagay-bagay. Huwag gawing issue. Tingin mo ba hindi ito issue? Magkatabi kayo sa kama. Tapos wallpaper pa lang isa mong cellphone. Na hindi ko nga alam na may cellphone kang iba. Bakit kailangan mo tong gawin, ha? Akala ko pa naman nagbago ka na. Pero mas masahol ka pa pala. Ipaliwanag mo to! Pinaghahampas ni Tessa ang cellphone sa asawa niya. Umiiwas naman si Mark hanggang sa naagaw niya ang cellphone. Ito ba ang pinuputak-putak mo? Hindi ko alam kung saan galing to. O baka gumagawa ka na naman ng paraan para isisi sa akin lahat. Talagang nagawa mo pang iset up ako? Para saan mo to ginagawa, ha? Dahil ba wala ka mahuli sa akin? Kaya ikaw na lang ang gumagawa ng paraan, ha? Talagang ako pang sinisi mo! Andyan ang ebidensya! Kitang-kita na! Talagang nagawa mo pang itanggi! Ibang klase ka, Mark! Huling-huli ka na sa akto! Hindi ka pa rin umaamin! Basagin na lang natin to kaysa nagkakaganyan ka! Katulad ng sinabi ni Mark, binasag niya nga ang cellphone. Sinigurado niyang sirang-sira ito na kahit ipagawa ito ni Tessa ay hindi na maaayos pa. Hindi na rin magawa pa ni Tessa na umiyak, para bang iba na ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Harap-harapan na siyang niloloko ng asawa niya at ito pa ang galit sa kanya. Ayan, sira na! Siguro naman mananahimik ka na. Panay ka kasi bintan sa akin. Puro na lang trust issues. Pagod na ako sa'yo, Tessa! Sa akin ka pa napagod? Kung hindi mo ko binigyan ng mga sakit noon, kung hindi mo sinira ang tiwala ko, tingin mo ba magkakaganito ako? Huling beses na ito, Mark. Tandaan mo, huling beses na kitang bibigyan ng pagkakataon. Dahil sa susunod na mahuli pa kita, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagod na rin ako sa panloloko mo. Sa ngalan ng anak natin, pagbibigyan pa kita. Matapos itong sabihin ni Tessa ay lumabas siya ng bahay. Doon siya nagpahangin upang kumalma. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung paano niya nasabi ang mga salitang yon sa asawa niya. Marahil ay nakakaramdam na siya ng pagod sa paulit-ulit niyang pagpapatawad. Naubos na siya. Oh, bakit nandyan ka? Hindi ka ba dyan nilalamok? Don't tell me na magkaaway na naman kayo ni Mark. Tungkol na naman ba sa babae? Oo, tungkol na naman sa panloloko niya sa akin. Sabi naman kasi sa'yo, once na ang lalaki ay naghanap na ng babae, hindi mo na yan mapipigilan pa. Hahanap-hanapin niya ang bagong putahe. Kahit ano pang ihain mo sa kanya, titikim pa rin yan ng iba. Tanggapin mo na kasi. Tanggapin ko na ano? Na meron talagang mga malalande at makakating babae na linggis ng linggis sa mga lalaki? Kahit na alam nilang may asawa na? Hindi ba, minsan, hindi lang dapat lalaki ang may kasalanan? Dahil kung hindi rin naman sila papatulan ng malalanding babae, walang pamilyang masisira. Ay, galit na galit. Bakit naman kung makapagsalita ka, parang may kinalaman ako dyan? Wala ba? Bakit ka kinakabahan kung wala? Hindi kumibo si Mitch. Agad lang siyang umalis sa harapan ng kaibigan niya. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ni Tessa sa asawa niya. At pilit pa ring pinagtatakpan ang kataksilan na ginawa nito. Hanggang sa isang gabi, naalimpungatan si Tessa. Nagising siyang muli na wala ang asawa niya sa tabi niya. Lumabas siya para hanapin ito nang marinig niya ang mahihinang halinghingan sa likod ng bahay. Dahil alam niyang ang asawa niya yon at ang kabit nito, tinapatan niya ng ilaw ang mga ito. Ay, ano ba yan? Teka, sino ka ba? Bastos ka! Tarantado ka! Hindi nila alam na si Tessa yon dahil nakatutok sa kanila ang ilaw. Agad na nagbihis ang dalawa. Nang lalapitan na nila ang tao na nagiilaw sa kanila,
Doon nila nakita kung sino ba ito. Ano? Nasiyahan ba kayong dalawa sa pantatarantado niyo sa akin? Hindi na ako nagtataka. Alam ko na kahit harap-harapan na to, itatanggi niyo pa rin. Ikaw lalaki, lumayas ka sa pamamahay ko. Wala kang karapatan na manatili rito kasama ang anak natin. Hayop ka! Teka lang, mahal. Mali ang iniisip mo. Ano bang desisyon yan? Asawa mo ako, hindi ba? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Mahal? May pagmamahal bang ganyan? Pinagtaksilan niyo akong dalawa. Ang babaeng tinuring kong kaibigan ang umaahas pala sa asawa ko. Wala kayong mga hiya. Mga baboy! Hoy! Anong umahas? Hindi ko inaahas ang asawa mo. Dahil siya ang kusang lumapit sa akin. Kasalanan ko ba na naspag ka na at ako ang napili ng asawa mo dahil mas bata at mas masarap ako kesa sa'yo? Pinili? Talaga ba? Oh, ayan pala, pinili mo siya. Ngayon, sa kanya ka sumama. Lumayas ka rito! Pilit na pinipigilan ni Tessa ang sarili niya na mas sumabog palalo dahil baka makagawa lang siya ng mali. Baka kasi mapatay niya ang dalawa. Katulad ng sinabi ni Tessa, pinaghahagis niya sa labas ng bahay ang damit ng asawa niya. Ngunit hindi nagpatinag si Mark. Ipinaglaban niya ang karapatan niya sa mga ari-arian nilang mag-asawa. Hindi mo ako pwedeng palayasin dito basta-basta. Kasal tayo at may parte ko sa bahay na to. Ang kapal talaga ng mukha mo. Saan mo nahahagilap yung kawalang hiyaan mo? Lumayas ka na rito dahil pagod na akong ipaglaban ng pamilyang ito. Hindi ako aalis dito. Kung gusto mo, ikaw ang lumayas. Dahil mas malaki ang parte ko sa bahay na to. Ako ang nagpagawa nito kahit pasabihin mong lupa to ng tatay mo. Akin ang bahay na to. Mag-asawa tayo, kasal tayo. At alam mong hati tayo sa lahat ng ari-arian na meron tayo. Kaya wala kang karapatan na palayasin ako. Matapos mong gawin sa akin to, mas nauna mo pang isipin yan. Sana yan ang inisip mo bago ka nagloko. Nakasal tayo, na may sinumpaan tayo sa harapan ng Diyos. At lalo sa lahat, may anak tayo. Hindi ko na kayang bitbitin mag-isa ang pamilyang to. Muling inihagis ni Tessa ang mga damit ni Mark, ngunit hinawakan siya nito sa kamay para mapigilan. Gusto ni Tessa na umiyak, ngunit tuyo na ang mga luha niya. Sa dami ng naiyak niya sa tagal nilang nagsama, ngayon lang siya nasagad at naubos. Marahil dahil na rin sa katotohanang wala na talagang magbabago pa sa asawa niya. Trinaydor siya ng asawa at kaibigan niya. Umalis ka na rito! Hindi ako aalis dahil bahay ko to. Wala akong ginagawa masama. Nagpapakasaya lang ako. Hindi ako nagkamali sa ating dalawa. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung sino ang may mali? Ang dami mong pagkukulang bilang asawa. Tandaan mo to, Tess. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nang bababae. Dahil palagi ka naghihinala sa akin. Tinototoo ko lang dahil kahit naman hindi ko gawin, wala ka ng tiwala sa akin. Sa'yo lahat to nagsimula. Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Habang nag-aaway ang dalawa, biglang nagising ang kanilang anak. Dahil sa mga nagkalat na mga damit, nagtaka ang bata kung ano ba ang nangyayari. Hindi inamin ng dalawa na nag-aaway sila. Ang sabi lang nila ay may hinahanap sila kaya naging makalat ang bahay. Ayaw ni Tessa na maapektuhan ng bata sa nangyayari sa relasyon nilang mag-asawa. Dahil ayaw umalis ni Mark, walang nagawa ang asawa niya kundi ang tanggapin siya sa bahay nila. Pero nagsimula na rin na manlamig si Tessa. Hindi na niya inaasikaso ang asawa niya katulad noon at hindi na rin niya pinapansin ang kaibigan niya. Wisit naman. Bakit walang pagkain? Hindi ka man lang nagluto? Magluto ka ng pagkain mo. Marami akong ginagawa. Naghahanap ako ng trabaho. Bakit ka naghahanap ng trabaho? Humahanap ka ng dahilan para maghanap ng bagong lalaki? Sa bagay, ano ba namang aasahan ko sa'yo? Mukha ka namang babaeng para sa lahat. Ako pa talaga? Ako pa ang pinagbibintangan mo ng ganyan? Sino kaya sa atin ang lumalandi sa ibang babae?
Wala kang karapatan na pigilan ako dahil asawa na lang kita sa papel. Nakatira tayo sa iisang bahay dahil ayaw mong lumayas. Hindi na kita asawa. Ngayon, doon ka magpunta sa kabit mo. Diyan lang yun nakatira sa kabilang bahay. Sa galit ni Mark, hinigit niya ang panga ni Tessa at mahigpit na hinawakan yon. Ako ang padre de pamilya ng bahay na to. Hawak ko kayong mga nakikitira sa bahay ko. Pinapalamon ko kayo. Kaya wala kang karapatan na magreklamo ko ng bababae ko. Kung sana na ibibigay mo lang ang mga pangangailangan ko, hindi ko na hinahanapin sa ibang babae. Itinulak ni Tessa ang asawa at pinagbantaan nito na sa susunod na saktan pa siya nito, tiyak na may kalalagyan siya. Ganon ang naging siste nilang dalawa. Kapag hindi umuuwi si Mark, alam na ni Tessa na naroon ito sa kaibigan niyang ahas. Habang ipinagpapatuloy ito ni Mark, mas lalo niya lang ipinamumukha sa asawa niyang tama ang desisyon nitong lumayo na ang loob sa kanya. Isang beses, habang nagsasampay si Tessa ng mga damit, nilapitan siya ng isa nilang kapitbahay at tinanong ang tungkol sa relasyon ng asawa niya at ng kaibigan niya. Hindi naman nagsinungaling si Tessa sa mga sinabi niya. Oo, totoo yun lahat. Matagal na silang may relasyon dalawa. Katulad nga ng sinabi sa akin ni Mitch, hindi ko mapipigilan ang asawa ko na humanap ng ibang babae dahil normal sa lalaki yon. Normal sa lalaking pumatol sa mga mabababang babae. Kaya kung anong nakikita nyo, yon ang totoo. Matapos itong sabihin ni Tessa ay pumasok na siya sa loob ng bahay nila. Nang kinahapunan nun, sinugod naman siya ng dating kaibigan. Galit na galit itong nagpunta sa bahay nila. Ano bang pinagwawala mo dyan? Wala pa ang asawa ko. Hayaan mo, pupuntahan ka naman nun kapag gusto niya. Huwag kang mag-eskandalo dito. Ang kapal na mukha mo! Anong pinagkakalat mo sa lahat? Na malandi ako? Nakabit ako? Wala akong pinagkakalat sa lahat. At isa pa, bakit hindi ba? Malandi ka naman talaga at kabit ka. Hindi mo papatulan ang asawa ko kung matino kang babae. Inahas mo ang asawa ng kaibigan mo. Anong tingin mong itatawag ko sa'yo? Ha? Baka gusto mong sambahin ka sa pagiging banal mo. Matapang ka ngayon. Ano bang pinagmamalaki mo? Katulad ng sinasabi mo sa akin palagi, na legal akong asawa. Hindi ba yun dapat ipagmalaki, ha? Ah, ganon. Matapang ka talaga. Hinigit ni Mitch ang buhok ng dating kaibigan at hindi naman din siya inatrasan ni Tessa. Nagsabunutan sila sa tapat ng bahay. Walang pakialam sa mga tao na nagtitipon na sa panonood sa kanila. Ngayon lang naging matapang si Tessa, marahil dahil punong-puno na rin siya ng galit. Sandaling nagtagal ang pag-aaway ng dalawa nang dumating si Mark. Sa pag-awat niya, natumba sa lupa si Mitch, halatang mas dehado ito. Sinisigurado kong pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Pinahiya mo ako sa lahat. Matapos itong sabihin ni Mitch ay tumayo siya at tumakbo paalis. Sinundan naman siya ni Mark na hindi man lang nagbigay ng kahit na anong pag-aalala kay Tessa. Hindi rin yun nagtagal dahil umuwing galit si Mark sa bahay nila. Kinumpronta niya ang asawa. Mag-usap tayo. Kung tungkol yan sa kabit mo, wala akong panahon. Gusto ko na magpahinga dahil gabi na. Ayoko makipagtalo dahil natutulog na ang anak ko. Anong ginawa mo kay Mitch? Bakit mo siya sinisiraan sa lahat? Bakit kailangan mo pa siyang saktan? Talagang ako pang nanakit sa kanya? Wala akong ibang ginagawa. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Alam mong kahit na kailan hindi ko ginawang siraan ng ibang tao. Nakikita ng mga kapitbahay natin ang pagtataksil ninyong dalawa. Hindi sa akin nagsimula yon, kundi sa inyo mismo. Sa kagagawan ninyo. Wala akong pakialam sa'yo. Sa susunod na ipahiya mo siya at saktan, ako na ang makakalaban mo. Huwag mo siyang idamay sa problema ng relasyon natin dahil labas siya rito. Tayo ang dapat naghaharap sa problemang to. Lalong-lalo ka na dahil ikaw ang pinagmulan ng lahat. Hindi na kumibo pa si Tessa.
hinayaan niya na lang ang asawa niya. Dahil kapag nagsalita pa siya, mas lalo lang lalala ang kanilang problema. Habang lumilipas ang araw, mas lalong naaapektuhan ang kanilang anak. Dahil sa mga usap-usapan na kumakalat sa paligid, hindi na lumalabas ang bata para makihalubilo. Maging sa pag-aaral nito, napatawag pa si Tessa ng guro nila na napapadalas ang pagiging palaaway ng anak nila. Nang kausapin ni Tessa ang bata, sinabi nito na inaaway niya ang mga nagsasabi sa kanyang may kabit ang tatay niya. Ayaw ng bata na masira ang tingin ng mga tao sa kanyang ama dahil alam niyang wala naman itong ginagawang masama. Na magkasama naman sila ng nanay niya sa iisang bahay. Nang makauwi si Mark, kinausap ito ni Tessa. Alam mo na bang nangyayari sa anak natin? Bakit? Pinatawag ako ng teacher niya. Napapadalas na ang paikipag-away ng anak natin dahil lang sa mga batang nagsasabing may kabit ang tatay niya. Nasisira na pati ang anak mo dahil sa mga ginagawa mo. Wala akong ibang ginagawa. Ikaw ang nanay eh. Dapat alam mo kung paano didisiplinahin ang bata. Kaya ka nga niya madalas nakasama, di ba? Para magabayan mo siya. Hindi yung sa akin mo nalang isisisi ang lahat. Idadamay mo pa ang anak natin para dyan sa mga katarantaduan mo sa buhay? Masaya ako at wala akong ginagawang mali. Naririnig mo bang sinasabi mo, Mark? Matanda ka na. Nag-iisip ka ba ng tama? Nakikita ng mga tao sa paligid ang ginagawa mo. Nakikita nila kung paano ka sumama sa babae mo. Tingin mo, hindi yun masamang gawain na makakaapekto sa anak mo. Piliin mo naman ang pamilya mo kahit minsan. Iniisip ko ang pamilya ko. Ikaw ang may mali. Ikaw ang may pagkukulang, hindi ako. Kung hindi mo sana pinairal yung pagdududa mo sa akin, di sana buo tayo at maayos. Hindi sana naapektuhan ang anak natin. Huwag lang pagkakamali kung tignan mo. Alamin mo rin naman kung bakit ako nagkakaganito. Hindi natapos ang bangayan nila. Patuloy si Mark sa paninisi sa asawa niya, habang si Tessa naman ay pinagdidiinan din ang pagkakamali ng asawa niya. Halos gabi-gabi na silang nagbabangayan. Walang palya, paulit-ulit na usapan. Hanggang isang araw, bumisita ang tiyahin ni Tessa na si Tia Sabel. Sigurado ka ba na ayos lang sa asawa mo na makituloy ako sa bahay ninyo? Isang linggo lang naman. Hihintayin ko lang si Jonathan na makauwi ng Pilipinas para dito na lang niya ako sunduin. Ay opo, wala naman pong problema doon. Pero ayos lang po ba na magkasama kayo ni Princess sa iisang kwarto? Oo naman. Wala naman yung problema sa akin. Hindi niyo pala siya kasama matulog. Opo, sinasanay po namin siya sa sarili niyang kwarto eh. Sige po, magpahinga na po muna kayo. Sandali lang po, magluluto na po muna ako. Paalis na sana si Tessa matapos siyang pigilan ng kanyang Tia Sabel. Sandali nga lang, Tessa. Pagpantayin mo nga ang kamay mo. Akin na, may titingnan lang ako sa mga palad mo. Ganito po ba? Bakit po? Ano pong meron? May nakakaaway ka ba? O meron bang isang tao na may malaking galit sa'yo? Bakit po? Ano po bang nakikita nyo? May kumukulam sa'yo, Tessa. Nagsisimula pa lang siyang gawin yon kaya hindi pa umiepekto. Ay, teka. Halika sa kwarto at haharangin na kaagad natin ang gusto niyang mangyari. Hindi na nagdalawang isip pa si Tessa. Dahil nasa paaralan pa si Princess at nasa trabaho si Mark, silang dalawa lang ang nasa bahay. May mga kinuhang gamit si Tia Sabel sa kanyang bag at ipinahid ito sa buong katawan ni Tessa. Matapos nito ay nagsindi siya ng kandila at nagritual. Dahil sa ginawa niya, nakaramdam ng kilabot si Tessa. Lumalakas din ang hangin sa loob ng kwarto kahit na nakasarado naman ang bintana. At kahit paanong lakas ng hangin, hindi natitinag ang apoy sa kandila. Nagpapatuloy na umusal si Tia Sabel ng ritual hanggang sa natapos siya. Ano na pong nangyayari, Tia? Paano niyo po pala nalaman na may kumukulam sa akin? Ibinalik ko sa taong yon ang ginawa niya sa iyo.
Bibigyan kita ng proteksyon para makaiwas ka sa mga ganyang kulam. Palagi mong susuotin ang singsing na ito. Pamana pa ito sa akin ng mga ninuno natin. Mabisa itong pangontra sa itim na mahika. Mabuti na lang at napatingin ako sa mga mata mo. Napansin ko kasing kakaiba ang refleksyon ko kaya alam ko na agad na may kumukulam sa'yo. Sa tagal ko ba namang mangkukulam, madali na sa akin malaman kung nasa ilalim ng sumpa ang isang tao. Tingin mo ba, sinong may galit na maaaring gumawa niyan sa'yo? Hindi ka agad umimik si Tessa. Ayaw niyang mambintang pero pakiramdam niya ay kilala niya ang gumawa sa kanya nun. Wala ring alam ang pamilya niya sa nangyayaring away sa kanila ng asawa niya. Kasi po, tiya, sa totoo lang, may problema kami ng asawa ko at yung kalaguyo niya ay dati kong kaibigan. Nagkaroon kami ng malalang away nung nakaraan. Tapos ang sabi niya pa sa akin, sisiguraduhin niyang pagsisisihan ko ang pamamahiya ko sa kanya. Ayun, maaaring siya ang may kagagawan nito sa'yo. Maaaring sa pamamagitan ng kulam ang naisip niyang paraan para magantihan ka. Mabuti na lang at naagapan ko kaagad. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Hayaan mo, bumalik na yon sa kanya ng doble. Habang iniisip niyang nagdurusa ka, siya ang makakaramdam nun. Pero paano po yun? Hindi ko po gustong gumanti sa pamamagitan ng kulam. Galit ako sa kanila. Pero gusto kong maging payapa ako. Ang gusto ko lang makalayo na kami ng anak ko sa kanila. Dahil kung ayaw ng asawa kong magbago, baka oras na po para umalis na kami at hayaan siya. Maaari pa namang mawala ang sumpa na yun. Siya lang ang nakakaalam ng lunas dahil siya naman ang nagsimula nun. Bumalik lang sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala, alam niya mismo ang ginagawa niya. Natapos ang araw nang walang ibang ginawa si Tessa kundi isipin ang sinabi sa kanya ng tiyahin niya. Nang makauwi na si Mark, nagtaka ito kung bakit naroon si Tia Sabel. Ipinaliwanag ni Tessa ang lahat. Baka sa mukha ni Mark na hindi siya masaya na may kung sinong nakatira sa bahay nila, pero hinayaan niya na lang ito. Talagang humanap ka pa ng kakampi mo? Dinala mo pa sa bahay na to. Saglit lang naman siya rito. Hindi naman yun magiging kabawasan sa'yo. Nagdagdag ka pa ng palamunin. Hindi siya palamunin. Dahil mas malaki pa nga ang perang binigay niya sa akin kaysa sa mga binibigay mo. Nasa abroad ang anak niya. Nakisuyo lang siya rito habang naghihintay. Mahirap bang intindihin yon? Kung ayaw mong makita si Tia Sabel, dun ka umuwi sa babae mo. Doon ka matulog kasama siya. Oo, talagang sa kanya ako matutulog ngayon dahil ayoko makasama ka. Makaalis na nga, buwisit na bahay to. Ginawa nga ni Mark ang sinabi niya at hinayaan lang ito ng kanyang asawa. Kinaumagahan, nagising si Tessa dahil sa ingay sa labas. Parang may kaguluhan kaya lumabas ito. Naabutan niya ang anak niya na inaasikaso ni Tia Sabel. Wala itong pasok ngayon. Ano kayang nangyayari sa labas? Sandali lang po, Tia. Titingnan ko lang. Lumabas si Tessa para alamin ang nangyayari sa labas. Doon niya naabutan ng mga kapitbahay nila na nagbubulungan. Ang isa pa sa kanila ay kusang lumapit kay Tessa. Kahit na hindi ito nagtatanong ay ibinalita na sa kanya. Isinugod daw sa ospital si Mitch dahil may kakaiba raw sa pribadong parte ng katawan niya. May mabahong nana daw na lumalabas at parang may mga ngipin na sumasakit kapag tumatama sa balat niya. Si Mark daw ang nakapansin nun kaya humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay na dalhin ito sa ospital. Naroon din si Mark na nag-aasikaso sa kalaguyo niya. Hindi mawari kung natutuwa nga ba si Tessa sa nabalitaan niya o maaawa siya rito. Oh, ang bilis mo namang makibalita sa mga kapitbahay. Ano nangyari? Ay oo nga pala, naliligo na si Princess. Yun po ba ang kulam na nangyari kay Mitch? Yung gusto niyang gawin sa akin na bumalik sa kanya? Nakakatakot naman po. Bakit masyadong mabilis na nangyari sa kanya?
Ganon talaga ang kulam. Mabilis itong bumalik at mas malala. Kaya nga madalas naming pinapaalalahanan ng mga nagpapakulam sa amin kung talagang desidido na sila sa ginagawa nila. Dahil kapag bumalik sa kanila yon, malala ang mga mangyayari sa kanila. Lalo na at napansin kong hindi naman marunong ang mangkukulam na hiningan niya ng tulong. Baka inaakala niya na hindi mo naman malalaman yon. Paano po yan? Nakakaawa siya kahit nagalit ako sa kanya. Naiisip ko pa lang na ang hirap ng pinagdaraanan niya ngayon. Sana yan ang iniisip niya nung ginawa niya yon sa'yo. Sana inisip niya na paano kung sa kanya mangyari yun. Tingin ba niya matutuwa siya? Minsan kailangan talagang maranasan ng isang tao ang gusto niyang iparana sa iba para matauhan sila. Hayaan mo siya dahil kapag talagang may pagsisisi siya sa nagawa niya, magagamot niya ang sarili niya. Kahit pa gano'n ang mga sinabi ni Tia Sabel, nabalot pa rin ng pag-aalala si Tessa. Galit siya kay Mitch at sa asawa niya, pero hindi niya inakala na maaaring umabot silang lahat sa ganitong punto. Na kailangan pang sumailalim sa itim na mahika. Habang hindi mapakali si Tessa sa loob ng kwarto, dumating ang asawa niya. May ginawa ka ba kay Mitch? Ako? Wala akong ginawa sa kanya. Bakit ba ako palaging sinisisi mo sa mga nangyayari sa inyo ng babae mo? Ang sabi niya sa akin, kinukulam mo siya. Kaya siguro pinapunta mo rito ang tiyahin mo para lang makaganti sa amin. Sisiguraduhin ko sa iyo na matatalo namin kayo. Tumawag na kami ng albularyo para lang matapos na tong lahat. Humanda kayong dalawa namang kukulam mong tiyahin. Bakit ba sa amin ka nagagalit? Hindi ko nakasalanan kung ano nangyayari sa babae mo. Nag-aalala pa nga ako sa kanya nang marinig kong balita kanina. Tapos sa huli, ako pa rin ang lalabas na masama. Oh, tumawag na pala kayo ng albularyo. Bakit hindi niyo paggawin para malaman yung totoo? Baka gusto mong samahan pa kita. Akala mo ata natatakot ako sa inyo. Matapang ka talaga, no? Ganyan ba talaga nagagawa kapag may kamag-anak na kakampi? Sige, sumama ka sa akin para makita mong pinaggagawa mo sa kanya. Di ka na naawa. Maaawa? Nagpapatawa ka ba? Sino bang nanira ng pamilya? Sino ba ang nang-ahas ng asawa? Hindi ba siya naman yun? Hindi niya ginawa yun. Hindi niya ako inagaw sa'yo. Ikaw ang nagpupumilit na pumunta ako sa kanya. Ikaw ang may kasalanan. Hindi mo na nga ako mahal, di ba? Kasi kung mahal mo ako, tatanggapin mo at patatawarin mo ako. Hindi yung ikaw pa mismo magtataboy sa akin. Sa kanya ko nakuha ang simpatsya na ayaw mong ibigay sa akin. Nandyan siya kapag malungkot ako. Nandyan siya sa mga panahon na galit ka sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi. Tapos ngayon nakikita mo nagiging masaya kami, gusto mo kami sirain? Hindi ba ikaw na mismo nagsabi sa akin na kung saan ako masaya, doon ako? Ikaw ang pilit na pinagtutulakan akong palayo. Ibang klase ka rin mag-isip, ano? Sige, ngayon mo isipin kung sinong nasa tabi mo ng mahabang panahon. Noong galit sa'yo ang pamilya mo. Noong walang-wala ka. Sige, itapon mo ang 11 years natin para lang sa kanya. Hindi ko kasalanan na napagod na ako, na naubos ako sa pagpapatawad sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero inuubos mo ako. Sinasagad mo ako. Kaya nagawa mo siyang ipakulam? Hindi ko siya pinakulam dahil wala akong ginagawang kahit na ano. O sige, halika. Para magkaalaman na, sasamahan na kita. Hinila ni Tessa ang asawa niya para magpunta sa bahay ng dati niyang kaibigan. Maraming tao ang nasa labas ng bahay. Pumasok sila sa loob kung saan naroon si Mitch, nakahiga at nakabukaka. Puno ng kahihiyan ang mababakas sa kanyang muka. Hindi niya kinakaya ang samot-saring sakit na nararamdaman niya. May pagdurugo na rin na humahalo sa pagnanana ng pribado niyang parte. Umaalingasaw din ang amoy nito. Nakakaramdam siya ng hapdi at kati. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bakit sinama mo pa yan dito? Ano, masaya ka na ba sa nakikita mong nangyayari sa akin? Sobra na akong nahihirapan at nasasaktan. Tignan mong maigi! Tignan mong maigi ang ginawa mong pangungulam sa akin! Hindi kita kinulam.
Alam mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo. May albularyo kang tinawag para lang maalis yung kakatihan mo. Bakit hindi mo alamin mula sa kanya ang totoo? Ako ang naagrabyado ninyo. Ako ang nasiraan ng pamilya. Kaya huwag kang umasta na ako pang masama rito. Oo, ikaw naman talaga ang masama. Dahil alam naman ng lahat na masama kang asawa. Hindi na nakapagsalita pa si Tessa matapos magsalita ang albularyo. Base sa kanya, walang ibang kumulam kay Mitch dahil siya mismo ang kumulam sa sarili niya. Yon ang bagay na hindi kayang magamot ng albularyo dahil ang tanging makakagamot lang sa kanya ay ang sarili niya at kung ano ang napagkasunduan niya ng mangkukulam na nakausap niya. Doon na mas lalong umingay ang paligid na mas kinainis ni Mitch. Palayasin yung mga chismosa na yan! Lumayas kayo rito, mga marites! Layas! Huwag niyo nga akong pag-usapan! Mga wala kayo may tutulong sa sitwasyon ko! Nandito lang kayo para may mapag-usapan. Mark, babe, palayasin mo sila! Nahihiya ka na ba ngayon? Nalaman na ng lahat ang sikreto mo. Ngayon sa akin mo pa gustong isisi ang lahat ng kakatihan mo? Tigilan niyo na akong dalawa dahil wala akong panahon sa inyo. Iyong-iyo na ang dati kong asawa. Hindi ako pwedeng ganito lang. Ang tanga mo namang albularyo ka. Bakit ko naman ipapakulam ang sarili ko? Para saan pa? Gamutin mo ko dahil baka ikaw ang ipakulam ko. Bilisan mo! Nagalit ang albularyo dahil sa sinabi ni Mitch. Umalis ito at sinabing hindi niya gagamutin ang sinumang may ganong klase ng pag-uugali. Siya ang gumawa ng masama sa sarili niya. Siya lang ang maaaring tumapos nito. Doon ay mas lalong nakaramdam ng galit si Mitch sa dating kaibigan. Aminin mo ng ginawa mo! Baka pwede na akong makaalis dito dahil wala na akong dapat nang ipaliwanag tungkol sa sarili ko. Tanggapin mo na lang na yan ang napapala ng mga babaeng mga agaw at naninira ng pamilya. Ngayon, bit-bit mo na ang kakatihan mo at mas umaalingasaw na ang baho mo. Andiyan naman ang asawa ko. Kaya kanyang alagaan. Iyong-iyo na yan. Paalis na sana si Tessa nang nagsalita pa si Mitch. Paano mangyayari na ipapakulam kong sarili ko? Ikaw ang pinakulam ko pero bakit sa akin napunta? Pinakulam mo si Tessa? Oo, dahil naiinis ako sa kanya. Sinisiraan niya ako sa lahat. Pinagbibintangan niya akong kabit at maninira ng pamilya. Pinapahiya niya ako at gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Ngayon, ikaw ang nabigyan ng leksyon? Ibang klase ang karma, ano? Narinig mo na mismo sa sarili niya. Wala na akong dapat pang ipaliwanag. Alam niya kung anong ginagawa niya. Hindi ko kailangang ipagkalat sa mga taong ginawa mo sa pamilya ko. Sapat na ang nakikita nila at mas lalong sapat na ang nangyayari sa'yo. Wala nang hinintay pang salita si Tessa. Umalis na siya sa bahay ng dating kaibigan. Doon siya nakaramdam ng bigat sa dibdib. Harap-harapan nang nalaman ng asawa niya ang ginawa sa kanya ng kabit nito, pero baliwala lang ang lahat. Lumilipas ang mga araw, walang nagbabago sa kalagayan ni Mitch dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap na siya ang naghihirap habang malayang nakakakilos si Tessa. Mas lalo pang ang lumalala ang nangyayari sa kanya. Ang dami na ring mga kapitbahay na nagrereklamo dahil sa masangsang na amoy. Nahihirapan ding makatulog ang mga kapitbahay na malapit kay Mitch dahil madalas itong sumigaw at umiyak. Parang nagkakaisa na ang mga tao na palayasin siya roon. Ayos ka lang ba, Tessa? Aalis na ako ha. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong? Sapat na po sa akin ang pagtulong ninyong maiwas ako sa ginagawa ni Mitch sa akin. Salamat din po sa proteksyon na pinagkaloob niyo sa akin. Gusto niyo po ba na ihatid ko na kayo? Hindi na. Susunduin naman ako rito ng pinsan mo. Oo nga pala, hindi ba gusto mo lumipat ng bahay? Narinig ko ang usapan niyo ng nanay mo eh. Eto, kung gusto mong makalipat ng bahay, gamitin mo muna ang bahay ko sa Bohol. Malayo nga lang dito pero pwede ka namang magsimula ng sarili mong buhay doon. Bumaba ang tingin ni Tessa sa hawak na susi ng kanyang tiyahin. Hindi niya ito kinuha noong una
pero kusa itong inilagay sa kamay niya. Pero pag-isipan mo munang maigi ang lahat ha. Kung buo na ang loob mong maging single mom at buhayin si Princess na malayo sa tatay niya, yun ang gawin mo. Timbangin mong maigi ang lahat dahil kahit anong desisyon mo, palaging malaki pa rin ang epekto niyan sa bata. Malaki na si Princess, alam kong nauunawaan na niya ang lahat. O sige na, aalis na ako. Nanatiling tikom ang bibig ni Tessa. Hanggang sa tuluyang umalis ang tiyahin niya. Gusto niyang timbangin sa sarili niya kung buo na nga ba ang desisyon niya na lumayo na sa kanyang asawa. Dahil sa mga nagdaang araw, pansin niyang mas pinipili ni Mark ang babae niya kaysa sa pamilya niya. Ilang taon na siyang nagtitiis sa paulit-ulit na pagbabalik ni Mark sa pambababae nito na naaapektuhan na pati ang kanilang anak. Kaya kahit na ayaw niyang isuko ang pamilya nila, kailangan niyang gawin sa ngalan ng katahimikan niya at sa kinabukasan ng anak niya. Habang nag-eempake si Tessa ng damit niya, dumating si Mark. Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iempake? Aalis na kami ng anak mo. Pinapaubaya na kita sa babae mo. Pangako, hindi ko na kayo guguluhin. Talagang gusto mo na makawala sa akin? Mas pipiliin mong palakihin ang anak natin na hindi buo ang pamilya? Kung yun lang ang tanging paraan. Kesa naman palakihin ko ang anak natin na magkasama nga ang mga magulang niya, pero para naman siyang nakatira sa impyerno dahil walang ibang maririnig kundi away. Ayokong lumaki ang anak ko sa ganong pamilya. Ayokong makita niya na nagdurusa ang nanay niya kasama ang tatay niya na ibang-ibang babae. Pagod na akong maging martir, Mark. Pagod na akong maghintay na magbabago ka pa. Tama na to dito. Habang binabanggit yun ni Tessa, hindi niya mapigilan ang luha niya na pumatak. Hindi niya gustong humantong sa ganito ang relasyon nila. Pero hindi naman pwedeng siya lang ang palaging gumagawa ng paraan para manatiling buo ang pamilya nila. Kinabukasan, nagtanong ang asawa niya kung pwede niyang puntahan si Mitch dahil may gusto itong sabihin sa kanya. Ginawa naman yun ni Tessa. Ilang araw pa lang ang lumilipas pero naging butot balat na si Mitch. Ang dati niyang bata at magandang mukha at katawan ay maagang lumipas dahil sa nangyayari sa kanya. Nakakaramdam ng awa si Tessa pero alam niyang wala naman siyang magagawa. Huwag na nating aksayahin ang oras sa isa't isa. Aalis na kami. Hindi ko na kayo guguluhin. Pwede na kayo magsama ng malaya. Isa lang din ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo na kaming guluhin pa. Marami akong realization itong mga nakaraan. Tama ka nga. Ang dami kong maling nagawa sa'yo. Hindi ko man lang pinag-iisipan ang ginagawa ko. Hinayaan kong may ibang babae na masaktan dahil sa akin. Sana patawarin mo ko, Tessa. Ang dami kong nasayang sa pagkakaibigan natin. Sana mapatawad mo ko. Mapagpatawad akong tao. Pero kailangan ko pa ng oras para dyan. Sana ngayon alam mo na ang pagkakamali mo. Sana alam mo na rin kung ano ang dapat mong gawin. Sana gumaling ka na. Dahil kahit minsan, hindi ko kayang may ibang tao na nahihirapan. Lalo kung may kaugnayan yun sa akin. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko sa mga nagawa ko sa'yo. Sorry talaga, Tessa. Sorry. Masyado akong nadala ng emosyon ko. Nakasira ako ng pamilya at muntikan pa akong maging dahilan para magdusa ka. Ngayon na sa akin nangyari ang lahat. Dito ko napagtanto na dapat pala hindi ko ginagawa ang ayaw kong mangyari sa akin. Sana talaga mapatawad mo ko. Mapapatawad kita. Alam ko yon. Para sa paglaya nating lahat. Sa ngayon, hayaan na muna nating lumipas to. Sige na, aalis na ako. Matapos itong sabihin ni Tessa ay agad na rin siyang umalis doon. Hinayaan niya ang dalawa na makapag-usap. Ipinagpatuloy niya ang pag-iempake ng mga gamit niya, pati na rin ang gamit ng anak niya. Ipinaliwanag niya kay Princess na kailangan muna nilang magpakalayo-layo dahil baka kung sakali doon mapagtanto ng kanyang ama kung ano ang nawala sa kanya. Bago umalis ang mag-ina,
Kinausap muna ni Mark ang asawa niya. Buo na ba talaga ang desisyon mong umalis? Paano si Princess? Baka mas lalo siyang mahirapan. Nasabi ko na sa kanya ang kalagayan ng pamilya natin. Matalinong bata si Princess. Nauunawaan niya ang nangyayari. Hindi ko ililihim sa bata at hindi ko ipipilit kung anong hindi natin kaya. Kung sadyang hindi tayo naging mabuting asawa para sa isa't isa, sikapin nating maging mabuting magulang para sa kanya. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo at sa mga paulit-ulit na sakit na idinulot ko para sumuko ka ng ganito. Hindi na ba talaga kaya? Ipinapangako ko sa'yo na hindi ko na uulitin pansaktan ka. Hindi ko kaya mawala ka, Tessa. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Patawarin mo ko, parang awa mo na. Kung totoong magbabago ka at gusto mong ituloy nating ayusin ang pamilya natin, ipakita mo. Dahil ilang beses na kitang pinagbigyan at nauuwi lang lahat sa mga matinding pagkakamali. Kung ayaw mo masira ang pamilya natin, manindigan ka sa mga salita mo. Hayaan mong bigyan pa natin ng oras sa mga sarili natin para doon natin malaman kung talagang kaya pa natin maayos to. Kailangan ko ng pahinga dahil pagod na ako sa paulit-ulit mong paghingi ng tawad sa bagay na paulit-ulit mo ring ginagawa. Itinuloy ni Tessa ang paglayo sa asawa niya. Umalis sila ng anak niya papuntang Bohol sa bahay na tinutukoy ni Tia Sabel. Mahirap ito tanggapin at panindigan noong una dahil alam niyang ang daming sugat sa pagkatao niya ang dapat niyang magamot. Mga saksak na siya rin ang nagbaon. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon na ng mas magandang pagbabago ang lahat. Hindi tumitigil si Mark sa panunuyo sa asawa niya. Mas lalo niyang ipinakita na nagbago na siya ng tuluyan at sa pag-alis ni Tessa sa piling niya, doon niya napagtanto na hindi niya pala talaga kayang mabuhay nang wala ito. Kinailangan lang talaga ng distansya at panahon para muling maayos ang nasira nilang pagsasama. Si Mitch naman ay gumaling na rin sa naging sakit niya. Nabalitaan na lang ni Tessa na lumipad na papuntang ibang bansa ang dating kaibigan dahil nagpakasal ito sa isang Amerikano. Napapansin naman ni Tessa na may pagbabago na sa asawa niya. Mas magaan na ngayon dahil hindi na siya nakakaramdam ng kutob na maaaring may itinatago ito sa kanya. Pinapakita na ni Mark ang katapatan niya na magandang pahiwatig lalo na sa anak nila na hindi rin nawawala ng pag-asa na mabuo ang kanilang pamilya. Sa tingin mo ba mas maganda kung dito na lang tayo sa Bohol? Ibenta na lang natin ang bahay natin para sa bagong simula. May nakita akong binebentang bahay malapit lang sa school ni Princess. Gusto mo bang tignan? Para yun na lang ang bibilin ko. Teka, hindi pa naman kita sinasagot ha. Nanliligaw ka pa rin naman sa akin bakit nagpaplano ka nang magsama tayo. Gusto mo pa talagang bumili ng bahay? Di kukunin ko pa rin. Para habang nanliligaw ako sa'yo, napaghahandaan ko na magiging bahay natin. Siyempre yung medyo malaki na ang kukunin ko para pwede pa magtakbuhan ng mga magiging baby natin. Diba? Alam na alam mo talaga kung paano ako makukuha ha. Ganyan-ganyan ka noong nililigawan mo pa lang ako. Kinikilig ka na siguro sa akin, no? Baliw ka talaga. Sige na, bitbitin mo na rito ang mga gamit mo. Baka mamaya magbago pang isip ko. Mabastard ka talaga. Talaga? Ibig bang sabihin, mag-asawa na ulit tayo? Oo, pero siguraduhin mo lang na hindi mo na ako lolokohin ha. Oo, hindi na. Pangako. Agad na niyakap ni Mark ang asawa. Ang pag-iibigan nila ay muli nilang bibigyan ng pagkakataon. Marami mang pagkakamali na nagawa sa kahapon. Nais ni Mark na bumawi na sa pamilya niya. Hindi niya nahahayaang masira ang masaya nilang samahan dahil lang sa mga panandaliang saya. Hindi naman niya kailangan ng maraming babae para lang mapatunayan ang pagkalalaki niya. Dahil sapat na sa kanya ang asawa niya at ang pamilya niya. Hindi na niya muli pang sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng kanyang asawa.
Ito na rin ang naging bago nilang simula kung saan lahat ng mapapait sa nakaraan ay nananatili na lang sa nakaraan. At ang tamis ng pagmamahalan at tagumpay ay para sa kanilang kinabukasan. Walang galit, walang itim na mahika, purong pag-ibig lang.